Ang kinatatakutang palapag sa isang gusali sa Ortigas. Sa gitna ng makulay at maingay na lungsod ng Ortigas, may nakatayong isang gusali na puno ng misteryo at pangamba. Ang Octagon Building. Ito ay isang matandang gusali na dating sentro ng negosyo at komersyo. Ngunit ngayon ay tila isang multo na lamang ng nakaraan. Ang Octagon Building ay kilala sa mga kwentong nakapangingilabot, lalo na sa ika-13 palapag nito, na matagal nang isinara at pinagbabawal puntahan ng sinuman. Ngunit isang gabi, dahil sa kanyang pagiging mapusok at mausisa, napilitan si Shane na tuklasin ang mga lihim sa ika-13 palapag. Si Shane Reyes ay isang 25 taong gulang na graphic designer na nagtatrabaho sa isang advertising agency sa katabing gusali. Lagi niyang napapansin ang Octagon Building tuwing naglalakad siya pauwi. Ang gusali ay may malapangitay na aura. Ang mga bintana nito ay parang mga mata na nakatingin sa kanya. At ang dilim sa loob ay tila humihila sa kanyang pagkatao. Isang araw, habang naghihintay siya ng elevator sa kanyang opisina, nakarinig siya ng usap-usapan ng mga security guard tungkol sa Octagon Building. Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa ika-13 palapag ng Octagon? Bulong ng isang guard sa kanyang kasama. Sabi daw noong 1990s, may isang babae na nagpakamatay doon. Simula noon, may mga nagpapakita raw ng mga anino at narinig ng mga sigaw sa gabi. Kahit mga eksperto sa paranormal, umuurong pagkatapos mag-imbestiga. Naging interesado si Shane. Hindi siya naniniwala sa mga multo o supernatural na bagay. Ngunit ang kwento ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kuryente sa kanyang katawan. Naisip niya, paano kaya kung puntahan ko ang ika-13 palapag? Baka makakuha ako ng inspirasyon para sa aking susunod na proyekto. Isang gabing hating gabi, matapos ang mahabang oras sa trabaho, nagpasya si Shane na pumunta sa Octagon Building. Dala-dala niya ang kanyang camera at flashlight. Determinado siyang tuklasin ang mga lihim nito. Nang makarating siya sa harap ng gusali, napansin niya na ang pinto ay bahagyang nakabukas. Tila inaanyayahan siyang pumasok. Ang labi ay puno ng alikabok at sira-sirang mga gamit. Ang elevator ay hindi gumagana, kaya napilitan siyang gumamit ng hagdan. Habang umakyat si Shane, nararamdaman niya ang bigat ng hangin at ang lamig na tila sumasapi sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay may kasabay na tunog ng yabag na tila may sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa ika-13 palapag, napansin niya na ang pinto ay may malaking padlock, ngunit ito ay sira-sira na. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkamangha sa takot. Ang ika-13 palapag ay puno ng mga lumang gamit, mga sirang upuan, mga basag na salamin, at mga larawan na tila na nakatingin sa kanya. Ang hangin ay mabigat at may amoy ng kalumaan at pagkabulok.
Habang naglalakad si Shane, bigla niyang narinig ang tunog ng pag-iyak. Sumunod dito ang malakas na pagtawa na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Sino? Sinong nandyan? Tanong ni Shane. Nanginginig ang boses. Walang sumagot. Ngunit biglang nagbukas ang isang pinto sa dulo ng hallway. Sa loob nito, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang babae ay nakaputi at ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Biglang lumapit ito kay Shane at napansin niya ang mga mata ng babae ay itim na tila walang laman. Tulungan mo ko, bulong ng babae. Hindi ako makalabas dito. Nanginginig si Shane, ngunit hindi siya makagalaw. Biglang nagbago ang anyo ng babae at ang kanyang mukha ay naging baluktot at puno ng galit. Bakit mo ako pinabayaan? Sigaw nito at biglang lumapit kay Shane ng mabilis. Tumakbo si Shane palayo, ngunit ang hallway ay tila walang katapusan. Ang mga pinto nito ay nagbubukas at nagsasara, at ang mga manino ay sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa hagdan, napansin niya na ang mahakbang ay nagiging malapot at madulas. Tila may kumakapit sa kanyang mga paa. Hindi ka makakatakas, bulong ng boses ng babae. Dito ka na mananatili. Nang makarating si Shane sa lobby, napansin niya ng pinto at palabas ay nagsara. Ang mga dingding ay tila lumalapit sa kanya at ang hangin ay naging mas mabigat. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na pamilyar. Lumingon siya at nakita niya ang kanyang sariling mukha sa isang basag na salamin. Ngunit ito ay ngumiti sa kanya ng isang nakakatakot na ngiti. Shane, dito ka na lang, bulong ng sariling boses. Nawalan siya ng malay. Nang magising si Shane, nasa kanyang kama na siya. Akala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit napansin niya na may mga pasa sa kanyang mga braso at binti. Nang tingnan niya ang kanyang kamera, nakita niya ang mga larawan ng ika-13 palapag. At sa likod niya, may nakatingin na babae na nakaputi. Mula noon, hindi na muling nagpakita si Shane sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga kasamahan ay naghanap sa kanya, ngunit wala silang nahanap. Ang Octagon Building ay nanatiling sarado, ngunit tuwing hating gabi, may nakakita ng isang babae na nakaputi sa ika-13 palapag. At minsan, may naririnig na sigaw na, tulungan mo ko. At kung minsan, sa mga salamin ng Octagon Building, may nakakakita ng dalawang mukha, ang babae at si Shane, na tila nakangiti. Habang sila ay naghihintay ng susunod na bisita sa ika-13 palapag. Dahil sa pagkawala ni Shane, nagkaroon ng investigasyon ng mga otoridad. Nalaman nila na noong 1990s, ang ika-13 palapag ay ginamit bilang isang secret laboratory ng isang cult na sumasamba sa masasamang espiritu. Ang babaeng nakaputi ay isa sa mga biktima ng kulto. At ang kanyang kaluluwa ay hindi mapakali dahil sa mga paghihirap na dinanas niya. Ang Octagon Building ay tinayo sa isang lugar na may malakas na negatibong enerhiya.
at ang ika-13 palapag ay naging portal sa ibang dimensyon. Ang mga sumubok na pumasok sa ika-13 palapag ay hindi na nakakabalik. At si Shane, siya ay naging bahagi ng isang misteryo ng Octagon Building. Kasama ng babaeng nakaputi na patuloy na naghihintay sa susunod na biktima. Ang babala. Kaya't kung sakaling mapadpad ka sa Ortigas at makita mo ang Octagon Building, huwag kang magpapadala sa iyong pagiging mausisa. Ang ika-13 palapag ay hindi para sa mga buhay na tao. At kung marinig mo ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong, huwag kang lilingon. Dahil baka ikaw na ang susunod na mawala sa kinatatakutang palapag ng Octagon Building.